Ay, magandang gabi mga boss. Ay, nako. Ang gulo-gulo. Dito muna ho tayo, sabi ko, di ba? Itong final moment ni Eman Atienza bago pumanaw. Sabi niya. Meron ho itong 328,000 na views. 2 days ago na pala. Oh. Kalungkot na balita ang bumungad ngayong Biyernes, October 24, 2025. Natagpo ang wala ng buhay ang anak ni Kuya Kim Atienza na si Eman Atienza sa kanilang tahanan sa Amerika. Ayon sa ulat ng Hollywood LA News, Emmanuel Atienza, 19, ended her life. Sa Instagram, kinumpirma mismo ng misis ni Kuya Kim na si Felicia Atienza ang masakit na balita ng pagpanaw ng kanilang anak. Anya, it's with deep sadness that we share the unexpected passing of our daughter May magbibigay ho tayo ng reaksyon natin dito. and sister Eman. She brought so much joy, laughter, and love into our lives and into the lives of everyone who knew her. Eman had a way of making people feel seen and heard, and she wasn't afraid to share her own journey with mental health. Her authenticity helped so many feel less alone. To honor Eman's memory, we hope you carry forward the qualities she lived by: compassion, courage, and a little extra kindness in your everyday life. With love, Kim, Feli, Jose, and Eliana. Bagaman hindi bidanggit ng pamilya ni Eman ang eksaktong dahilan ng kanyang pagpanaw, nailathala na ng Hollywood LA News ang ulat tungkol dito. Emmanuel Atienza, 19, ended her life. Los Angeles County is reporting the death of a 19-year-old Asian female that occurred at her residence. The coroner's office identified the young woman as Emmanuel Atienza. Manner of death, cause of death, legal RIP Emmanuel Atienza, 2006 to October 22, 2025. Nag-ano ho to eh, nagbigti. Oh. Ano ho ang mga friend? Di ba? Mental illness, sabi niya. Ganun ang findings no may sakit daw ito na bipolar, kung no mga friend. Ang lakas-lakas, lahat ng gusto niya. At siya, pinanganak ko ito. Kumbaga sa baka hindi ho ito nadapuan ng langaw mula nung naging tao. Dahil successful ho ang mga parents niya. At lahat ng gustuhin niya, may sarili silang bahay sa Amerika, doon siya nakatira. Apo ho ito ni Lito Atienza, mayor ng Maynila. Oh. Yun nga, oh. Malungkot, no? Wala siyang problema sa buhay, kung tutuusin mo. Lahat ng gusto niya, nakakamit niya. Kumbaga sa gaya ng sinasabi ko, ang buhay niya ho rito sa lupa ay para na siyang nasa paraiso. No? Lahat ng gustuhin niya, lahat ng masarap na makakain niya, lahat. Maganda rin ang pinagkakakitaan niya. Milyon ang subscriber nito sa TikTok daw. Oo. Oh. Tsaka ito ho yung kasama ho ng mga nepo babies na kumain sa mga ang binabayaran mahigit 100,000 isang kainan. Kasama ho siya doon Oo. No? Alam nyo, alam ko yan yung ganyang klaseng pagkamatay, yung kukunin mo sa sarili mong buhay. Malaki pong kasalanan sa Panginoon yan No? Di ba parati kong sinasabi, di ba? Hindi ho ako naniniwala dyan sa mga stress o whatsoever, mga ganyan. Hindi ako tinatablan yan kasi nga pag gaya to, kung mahina-hina naturalesa mo, bibigay ka na. Oh, di ba? Sa inabot namin na pero anyway, may laban pa yung aming pinaglalaban itong asawa ko tungkol dito sa hayop na hipag ko na matapos mo pakitaan ng napakaganda lahat magmula nung sila'y walang-wala, nandoon ako para tumulong sa kanila. Ganito pa ang ginawa. Pero nandiyan yan. Pero alam mo mga friend, yan ang mga ganyang mental illness sa Panginoon ka lang naman makikipag-usap Oh, siguro lang
siguro ito, malayo ito sa Panginoon. Baka hindi ito, baka nawala na siya. Alam niyo, pag may Panginoon ka sa puso mo, hindi ka mawawala eh. Hindi ka mawawala. Batang-bata, 19 anyos. Gaya sabi ko, di ba? Yan yung mga demonyo na nandito sa lupa. At yan ho ang pumapasok sa katawan ng mga taong may hina ang pananampalataya sa Panginoon. Di ba? Parati ko sinasabi, maaaring ganun ito. Huh? Walang problema sa buhay eh. Kaya hindi basta-basta demonyo kung sakaling para sa akin lang na ang nakapasok dito sa babae nito. Hindi niya kinaya eh. Siguro nga, hindi natin sigurado. Baka nga humahina ang pananampalataya sa Panginoon. Nasa kanya na lahat eh. Nasa kanya na lahat. Pera, kasikatan, minsan nagme-makeup daw matagal, paganda ng paganda, minsan sobra raw sa exercise, whatsoever. Ang pamumuhay na siguro napanood niyo naman na kung anong uring nilalang siya na talagang siguro mula ng pinanganak hindi nalipasan ng gutom o lahat ng gustuhin na ibibigay ng magulang dahil napakayaman nga eh. Pero anong nangyari no? Samantalang meron dyan. Yung tatay niya, si Kim Atienza, ilang beses na yatang na-hospital dahil sa may diabetes eh. Yeah. Napakabigat ho. Yung para wakasan mo sarili mo. Anong klaseng problema ang laman ng tuktok mo? No? Anong klaseng matalino siya. Achiever siya. Pinag-aral siya sa magagandang maayos na mga mamahaling eskwelahan. Tinaguyod siya ng mabuti ng kanyang mga magulang. Wala siyang masasabi. Kanina napanood ko yung mga bags niya. Bags lang niya. Kayamanan na eh. Pinanood ko. Talagang siya. Socialite pa eh. Takin mo, kakain, may 100,000. Isang kainan lang. Talang tayo eh. Kain sa kanto eh. Isang kanin, sa kapapaitan eh. Saka isang basong tubig. Solve na. Ito, iba ho panlasa nito. Bago ho nga namatay, nag-grocery pa eh. Nag-grocery pa siya, nagluto pa siya. Tapos yun na. Pero sana may foul play sana may foul play pero nagbigti. Grabe no mga klase. Ang dami diyan sabagay yun ang mga magnanakaw dyan sa gobyerno, hindi na siguro kayang pasukin ng demonyo ang utak niya dahil sila na mismo yung demonyo. Di ba? Kaya tuloy-tuloy pag-aaway nila sa kaban ng bayan na Pilipinas, no? Meron dyan talaga sa hirap. Lalakad ng panuhod sa Quiapo, namamanata, ganyan. May sakit, dasal. Ay dugtungan mo pa buong buhay namin, Panginoon, mga ganun. Ito, sa batang-bata, tinapos niya yung buhay niya. Wala ka naman masabing problema, no? Yun yung mga ganyang mga bipolar, mga kung ano-ano. Dasal lang ho katapat niyan. Wala naman ho ibang makakapagpagamot sa'yo kung di sarili mo. Kung kagaya, magpatalo ka sa ganyang klase. Wakasan mo buhay mo. Ano kla? Babasahin ko itong comments ng isa dito sa nag-comment ho dito sa vlog na to. Sabi niya, ang sarap mabuhay sa mundo.
Siguro kung kay Lord ka lumapit, magdasal ng taimtim, lahat masasabi mo sa Kanya. Maliliwanagan ka parang sinarili lang niya ang mga problema sa buhay. Na sa totoo, mas mahirap pa yung iba pero lumalaban sila sa buhay. Oh, ayoko nang basahin itong sagot ng demonyo. May nag-reply, demonyo. Ito pa isa ha. It started with easy life since pagkabata, bigay lahat ng gusto na walang kahirap-hirap. Dagdag pa ang competition in life, in material things and physical looks. Pag walang guidance ni Lord at magulang, pag nag-faltered na ang kabataan ngayon sa buhay na easy sa kanila, hindi na nila alam gagawin. Doon napapasok yung kalungkutan. Kapit sa Diyos talaga at proper guidance ng magulang. Diba? Hindi ko na masyadong oo. Mga boss. Mag-ano po kayo mga friend. Magbigay kayo ng yung reaksyon kung ako sa akin para sa akin kulang ho ito sa pananampalataya sa Panginoon. Maaring hindi niya masyadong maari kasi talagang hindi ko maisip para wakasan mo ang buhay mo dahil lang sa saan siya nai-stress? Nasa kanya na lahat, nai-stress ka pa. Ang nai-stress yung mga nakabilanggo, may malubang sakit, mga ganun. Di ba? Anong kai-stress na itong babae na to? Ang saya-saya niya, Umungad sa atin ngayon, pumanaw na ang content creator na si Emma Atienza. Siguro hindi ako isang mabuting tao. Siguro hindi ako karapat-dapat maging masaya. Siguro hindi ko ito nararapat. Pero sa likod ng kanyang ngiti at malungkot na mukha, mayroon siyang pinagdadaanan na siya yung naglalambitin sa signage ng Rasada. di napapansin ng maraming tao. Ano ba ang totoong dahilan kung bakit nasa ganitong sitwasyon si Eman? Pero bago ang lahat, pakilike na muna itong video na ito. Dahil malaking bagay ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat. Ayon sa Los Angeles County, natagpuan si Eman sa kanyang bahay at diniklara ng mga autoridad na ang kanyang pagkamatay ay isang pagpapakamatay, suicide. Ayon sa ulat, matagal na siyang lumalaban sa kanyang kondisyon sa kalusugan ng isip, mental health condition. Sa mga video na ibinahagi niya bago ito mangyari, sinabi niya kung paano niya nilalabanan ang bipolar disorder, isang kondisyon na nagdudulot ng matinding pagbabago ng emosyon. May mga pagkakataon na napakasaya at puno siya ng enerhiya, ngunit mayroon ding mga araw na napakalungkot at pagod na pagod siya. Sinabi rin ni Emma na minsan, hindi niya alam kung siya ay gumagaling o nawawala lang sa sarili. Sa mga oras na siya ay aktibo, nagiging masyado siyang nakatuon sa mga bagay, tulad ng pagpapaganda at pag-aalaga sa kanyang katawan. Minsan, sobra-sobra siyang mag-ehersisyo at may mga pagkakataon na napakaaga niyang nagigising, bandang 3:00 ng madaling araw, para lang tapusin ang mahabang skincare routine bago pumasok sa eskwela. Sinabi rin ni Eman na madalas siyang nawawalan ng tiwala sa sarili dahil pakiramdam niya ay hindi siya magaling. Sa tuwing nakararanas siya ng depression, mas lalo niyang naiisip ang sarili niyang mga pagkukulang. Ngunit kapag siya ay aktibo, nagiging masyado naman siyang nakatuon sa pagiging magaling o perpekto. Iniisip niyang gumagaling na siya, ngunit sa huli, malulungkot ulit siya. Ang patuloy na pakiramdam na ito ng kawalan ng pag-asa at panghihina ay nakapapagod. Sinabi niya sa isa sa kanyang mga video, iniisip niyang gumagaling na siya, ngunit sa huli malulungkot ulit siya.
Dito, makikita natin kung gaano kaseryoso ang pinagdadaanan ng mga taong may problema sa kalusugan ng isip, mental health issues. Hindi lang ito simpleng kalungkutan o pagod. Ito ay isang patuloy na labanan sa loob ng ating isip na madalas ay hindi naiintindihan ng iba. Matapos kumalat ang balita tungkol sa pagpanaw ni Eman Atienza, lalong naantig ang damdamin ng publiko nang kumpirmahin ng kanyang mga magulang na sina Kim Atienza at Felicia Hong ang nangyari. Sa pamamagitan ng isang post sa social media, ibinahagi nila ang masakit na katotohanan na pumanaw na ang kanilang 12 taong gulang na anak. Ayon sa kanilang mensahe, si Eman ay hindi lang isang anak o kapatid. Siya po yung nakikita ninyo, mga exercise, kung ano-anong ginagawa niya, no? Kundi isa ring ilaw sa kanilang pamilya na nagdadala ng tuwa, tawa at pagmamahal sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Sa post na isinulat ng kanyang ina at ibinahagi ni Kim, sinabi nilang si Eman ay isang taong marunong magpakita ng tapang at lakas ng loob. Hindi siya natakot na ibahagi ang kanyang karanasan tungkol sa kalusugan ng isip, mental health. Siguro nga, totoo. Hindi natakot magpakamatay, di ba? Basta para sa akin, mga friend, walang dahilan kung bakit niya ginanon ang kanyang sarili. Kung yung bipolar, mga kung ano-ano. Pagka meron kang Diyos ko, ano po to? Wala ka namang ibang lalapitan kundi siya eh. Si Bossing. Diba? Wag po. Pero, baka nga, tinalo nun, marami yung ganyan. Hindi ko nila kaya yung puwersa ng demonyo. Diba, meron dyan, bigla na namamaril, nag-uurimentado. Kaya ako, inang ko eh. Ito, impyerno eh. Nandito ang mga demonyo. Oo. Kapagyan natin tong si malungkot, condolence. No? Pero ganyan talaga eh. Oo. Basta ako yun ang pangaral ko sa mga anak ko. Pag kayo nalungkot, tumingin kayo sa baba niyo. Ito siguro, pero posible naman hindi niya nakikita ang paghihirap ng mga tao. Mga nangangamatay sa kalamidad. Oo. Talagang para sa akin, napakalakas ng pumasok dito na nagbulong, nalwakasan niya na ang kanyang buhay. Ano tayo dito kay Magalong? I don't regret supporting him. Pero when it comes to former President Duterte, you said in an interview, you don't regret supporting him. Totoo yun. I will repeat. Ulitin ko pa nga I don't regret supporting him. Kasi nakita ko naramdaman ko. Isipin mo nga, pati mga madre. Di ba, there was a time na talagang, kumbaga, kung siya, disrespectful siya sa Lord, di ba? Disrespectful siya sa Pope. But when I was doing my house-to-house, nung nagkakampanya ako during my first term, I was talking to mga sisters. I was really surprised na sabi nila, Duterte kami. Sister, bakit po? Sabi nila, dati-rati, hirap kami makalakad dyan sa lugar na yun, mga iskinita na yun. Ngayon, safe na safe kami, uwi kami, maski anong oras, safe na safe. Ganon din yung mga kabataan, ganon din yung mga matatanda. Pero when it comes to former President Duterte, you said in an interview, you don't regret supporting him. Totoo yun. I will repeat. Ulitin ko pa nga I don't regret supporting him. Kasi nakita ko naramdaman ko. Isipin mo nga, pati mga madre. Di ba, there was a time na talagang, kumbaga, kung siya, disrespectful siya sa Lord, di ba? Disrespectful siya sa Pope. But when I was doing my house-to-house, nung nagkakampanya ako during my first term, I was talking to mga sisters. I was really surprised na sabi nila, Duterte kami. Sister, bakit po? Sabi nila. Alam nyo, sa totoo lang, wala akong... Dati bumili ba ako rito, pero na ganyan na pinuri niya. I don't regret, sabi niya, supporting Duterte.
bakit di mo suporta si Duterte? Ikaw na nagsabi na isang hingi mo lang, meron na. Kay Bongo sa kay Duterte. Oh, ba't pinadadalang ka na? Oh, di. Yan nga hanap ni Duterte. Ha? Yung kaya niyang tapalan para paikutin niya sa kanyang palad. Marami yan. Hindi lang ikaw magalong. Mga general dyan. Sila Harry Roque na yan, oh, di ba? Dating mga oh. Tapos sasabihin mo, nagulat ka sa mga madre, Duterte sila. Sinong madre? Hindi pwede. Hindi pwede yung puro salita. Sinong madre? Ang bumoto kay Duterte na sinasabi mo dahil daw nakakalakad na raw sila ng dati. Malabo. Yung tirada niya, nagulat daw siya. Nung nag-house to house siya na kausap niya yung madre, Duterte raw sila dahil nakakalakad na raw sila na. Para sa akin mga boss, imbento ni Magalong. Oo. Oo. Sa bunga niya nang galing eh. Di ba? Na kaya niya suportado si Bongo at mga Duterte kasi nga tumutulong sa kanya daw. Isang salita lang daw niya na nangailangan siya ng tulong, nandiyan na agad. O, di ba? Yun ang gusto ng mga Duterte. Meron silang magiging tauhan eh. O, di ba? Yun nga pagkakamali ni Bongbong. Bakit? PBBM o, ewan. Alam na niyan Duterte, kukunin niya pa sa ICI. Ay nako. Ang buti na nabaklas pa. Kung hindi, patay. Oh. Wala. Ang gulo ng mundo mga boss. Dito sa atin. Nako. Usap-usapan din yung acquit ni Enrile at saka yung mga na Sandigan Bayan. Kailan lang inakwit? Ano? Wala na batas eh, mga friend eh. Ang batas talaga para na lang. Pero yung mga politiko, wala akong wala. Ang bigat, mga friend. Wala na akong wala kang masabi. Tapos ito si Martires. Nakakadismaya ang Sandigan Bayan, sabi. Inabsuelto si Enrile, sabi kay Atty. Enzo. Ewan. Tapos tawag dito, yung si Martires nga, binaligtad yung sinikreto, Joel is Lord. Walang makulong-kulong. No? Wala lang pag-asa tong Pilipinas na ito pag ganito. Away-away si Rimulya, si Martires. Wala akong hanggang ngayon, wala pa laman yung kulungan na pinagawa na bagong-bago daw. Wala pa na shoot. Ewan, mga pre. Pakinggan natin to si Atty. Enzo. Ito mga kabunyog, noong isang araw, laman ng mga balita, acquitted, pinawalang sala, sina Enrile, sina Poles, yung dating Chief of Staff ni Enrile na si Atty. Gigi Reyes, acquitted sila. Walang sala, di umano, ayon sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito doon sa anomalya sa PDAF. Nung kasing mga panahon, legal pa ang PDAF. Bawat senador, bawat kongresista may PDAF. Hindi pa yan dinideklarang unconstitutional or illegal ng Korte Suprema. Kaya yung... Tama mo to si Enrile, sa edad na yan, 101 na yata yan. Sumusweldo pa sa gobyerno. Advisor ni BBBM to eh. Gaano kaswerteng nila lang naman to. Mga senador noon, talagang mayroon sa kanilang binibigay na PDAP. Halimbawa, 500 million sa isang senador. O tapos, ilalagay niya yan kung saan-saan ang mga projects niya. Si Enrile, yung PDAP niya, linagay niya sa mga livelihood, mga NGOs ni Napoles. Kaya lang,
Ang nangyari, ito palang kay Napoles na ito ng mga NGOs, mga people's organizations, kunwari bibigyan ng livelihood projects, mga ano pala, mga ano pala ito, mga ghost, bogus na mga NGOs. Yan yung racket or yan yung modus ng mga PDAF nila Enrile, nila Revilla, nila Jinggoy Estrada. O ngayon, alam naman natin si Revilla din. Si Revilla na-acquit din. Si Jinggoy na-acquit din. Lahat sila na-acquit. Ngayon na naman si Enrile. Oh, anong dito? Anong hindi magandang ibubungan nito? Ang hindi magandang ibubungan nito ng mga acquittal na ito, napakatindi ng katiwalian na nakikita natin ngayon sa ating bansa. Garapalan at mas lalong tumindi, lumaki yung magnitude, yung laki ng pondong pinag-uusapan ngayon. Matindi pa kaysa nung PDAP scam nitong panahon nila Enrile. Ang problema, yung ganitong mga kaso, tapos garapalan na ginawa noon, ganito rin ang nangyayari ngayon. Tapos ang lalabas sa mga desisyon ng Sandigan Bayan at ng mga korte ay acquittal. Hindi magandang mensahe ang nito. Ang gulo nga, attorney. Yun lang sinampa ng NBI dito kay Sara Duterte na grave threat. Oo. Hanggang ngayon wala pa. Yung mga kasong sinampa ni Trillanes, wala rin action. Tuloy, attorney. Ang ibubungan nito. Hindi magandang mensahe ito sa laban natin, laban sa katiwalian. Kasi habang tayo nakikipaglaban na mapanagot ang lahat ng tiwali, ito namang Sandigan Bayan at itong mga korte natin ay ina-acquit ang mga akusado. Hindi maganda. Dapat makakita tayo ngayon ng Meron naman yung kay Conchita Morales, Carpio, dinismiss. Hindi naman pinatupad na Senado. Inupuan lang nila. Wala ko talagang Kaya ako minsan, mas maganda pa nga yung military takeover kung matino lang ng militar ang upo. Huwag yung mga militar din ito, mga putangan ng mga politiko na to ang pwesto. Wala na, parang wala. Kayo ba? May nararamdaman pa ba kayong pag-asa? Kung ganito? Taka mo yan, inakwit yan. Sila Jinggoy, sila nagiging senador pa. Yung Portwick, Binaboy, ni Chis Escudero, lahat ng classic sa ngayon, wala nang maandar eh. Oo. Si Bantag nga, di pa mahuli-uli. Ilang taon na. Oo. Tapos biglang may sisingit pang siraulong si Kibulog na gusto niya ay hospital arrest. Tangina, anong klaseng batas to? Diyos ko. Hindi. Yan ang dapat makita ng ating sa ating bayan ngayon. Sa katunayan, dito pa lang sa mga investigasyon sa mga anomalya sa flood control, ang gusto ng taong makita may makulong. May makulong na ngayon. Ngayon dapat mayroon ng nakikitang napapanagot na aaresto, nakukulong. At hindi lang dapat ang maaresto, makasuhan, makulong ay mga ordinaryo lang na kontraktor, mga ordinaryo lang na official ng DPWH o ng gobyerno. Kailangan mga politiko. Mga politiko na mga kilala na talagang may... Yan ang problema, attorney. Meron nga kayang politikong masushoot sa banga. Isaldi ko, wala na rito. At yan pa ulit-ulit, putang na, sa dami ng pera ng mga walang yan, mga demonyo na yan, kukuha ko yan ng mga magagaling na demonyong abogado na ipagtatanggol ang kapwa nila demonyo. Di ba? Yan. Magulab na tayo, mga friend. Mga sangkot sa mga anomalya. Ang problema ang nangyayari ngayon, pahirapan. At ang iniisip ng mga ahensya ng gobyerno, due process,
kailangan daw maging impartial sa investigasyon, kailangan daw maging patas sa investigasyon, kailangan daw pangalagaan din ang karapatan ng mga resource persons, ng mga akusado. So, sobra nilang binastos ang ating Totoo yan, Torne, putang ina. Samantalang yung mga putang na sinasabi ng due process, inisip pa ng mga hayop na yan ng due process nung magnakaw sila sa kaban ng bayan. Tapos ngayon, eto, dapat lahat ng mga akusado nakakulong na. Hindi habang hinihiri yung kanilang kaso. Kasi sa lakas ng ebidensya, tsak namang masyushoot sila eh. Kaya lang, paano? Magiging bantag na naman paglabas ng probable cause eh. Wala na rito sa Pilipinas. O, diba? Wala. Kulab na tayo mga friend. Yan o ang niya, buod ng kay Atty. Enzo eh. Galit na o, pinapasabi niya yung galit na o taong bayan. Wala nga makukulong eh. Anong kukulong? Ha? Eh, si Sara Duterte lang eh. Ako tayo na. Ang abogada daw niya, sa kanya kung sakaling matutuloy yung trial niya sa impeachment, 14. O, sige nga. Kulab na po tayo mga friend. Jose dito, mabait, shout out. Kalat ni Baya, shout out Kalat ni Baya ulit to. Okay lang, Kasani, okay lang yan na nakasando ka. Total astig pa naman ang mga muscle mo. Patay tayo dyan. Wala na nga eh. Joel Ugdang, shout out. Magaling na abogado si Toke, pero bakit hindi niya madepensa ang kaso niya? Yun nga eh. Wala, sira ulo. 3J Siop, shout out Magaling naman talaga yan noon. Kaso pag nadantayan ka na ng isang Duterte, ang tindi ng kamandag, nagiging stupid. Look at Atty. Kaufman. Wow, nadali nila ang isang international renowned lawyer na naging kalibel na rin nila Sara. Sayang, dahil sa $1 million, naging DDS na ang isang Kaufman. Totoo yan. Sira ang bait eh. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Sabi ni Librado Dubigo. Shout out Librado Blessed morning Karox and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless you. Stay safe and healthy. Sayang ang pagkaabogado nitong si Roque. Human rights advocate dati. Nang matikit sa mga dutay na sayang ang pagkaabogado abogado. Kung ako sa iyo, Roque, kung talagang meron kang bayag, umuwi ka sa Pilipinas at harapin mo ang kaso mo. Wala kang bayag. Yan natin. Jab Alvaro, shout out. Gandang gabi sa Rox. Itong si Roque, ibinenta ng kaluluwa sa mga demonyong Duterte. Totoo. Hindi lang kaluluwa, baka pati buto ng hayop na yun. Binenta na. Talagang ganyan, wala na, baliw na. Roland Bugarin, shout out. Nahaway ang hayop na yan sa puon niyang may sayad at demonyong punyetang Hari Rookie. At demonyong punyetang Hari Rookie ka, puro ka ngak-ngak, bullshit ka. May ulo ni Roland Bugarin, shout out. Welcome to the club. Lisa Cruz, shout out Puro siya kuda sa bansang pinagtataguan niya. Dapat itapon na rin yan ng Netherlands. Totoo. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Ibang klase talaga naman ang Roque bakla na ito. Akala niya matalino siya. At tama sinasabi niya. Sumobra ang pagmamagaling nito napakabobo naman. Sa sobrang pagtatanggol niya sa mga tutay, hanip, pati buhay niya nasira. Di bale, Roque ang bakla. Dami mo namang pera at diyan magaling ang amo mo kasi nga sa dami ng nakulimbat ng mga yan, siyempre kasama yung nakinabang. Kaya yan ang todo tanggol. Kaya nga, aw bakla Yung salin, wala. Salin. Si Bongo, wala salin. Walang klase. Wala yan. Puro abuto, wala. Sa galaw nitong mga senador na to, wala to. Kung talagang magaling si Oke, bakit yung sarili mong kaso hindi mo madepensahan? Percival Ulip, shout out. Alberto Olaer, shout out Karoke, ang tanong, pamangkin ng demonyo nagmamakaawa sa mga tao, sana daw ipagdasal siya para daw makauwi na siya sa Davao. Digong Duterte, magdasal ka sa mga Diyos mong AI, Karoke, totoo nga
Ha? Perde San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Nilason at pinakain ng taba ng buhaya ni Duterte ang utak na kaluluwa ni Roque. Kaya po sumobra ang tama sa utak. Baliw na, di ba? Lisa Cruz, oh. Grabe mga walang niya talaga. Hindi niya alam, hindi yan totoo. Paano nila mare-record yan? Ito nga. Shirley J. Sir, shout out. Loko-loko talaga ito si Roqueta na to. Bakit ba ini-interview pa yan ng DD-shit na yan? Yun nga, ewan ko sa mainstream media na to. Shirley J. Sir, oh. Mas lalong gaganahan si Senador Trillanes na magkaso sa kanila, Karox. Hindi nila kaya si Senador Trillanes. Totoo. Ha? Sumagot si 3JC po. Si Sentry pa. Bukod na pogi na talagang lalaking lalaki pa. May paninindigan, may prinsipyo. Hindi pa epal at tulad ni Villanueva, Bato, Kimo, Bongo. Kung wala naman talaga nilang kasalanan, wala silang dapat ikatakot o ikabahala, di ba? Yun nga. Bakit ba nangingilait itong mga ito kay Sentry? Kasi may resibo siya, totoo. Nabubo ko yung mga kahayupan nila. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless, Raul. Raul ulit, oh. Abay, buhay pa pala itong si Roqueta, butanding na puro kahihiyan na sa sangkatauhan. Ang reputasyon. Sa sangkatuhan. Raul ulit, oh. Roque, Roque, kanalang ng humba, lately, lechon. Naman daw, umorder pero hindi daw dumating. Nelson Nukop, shout out. Saan kanino kami mananalangin? Minura mo yung aming Diyos. Avid follower from Rome, Karox. Wish you and your family good health. Salamat, Nelson. David, Raul ulit, oh. Di kaya magpanggap na nababaliw si Digong nyo? Oo, gagawin niya, tignan mo. Tsaka ako, baka huling remedy nitong hayop na demonyo na to, magka-hunger strike yan. Ano? Wala na lahat na papasok patuktok niyan. Nilo Fernandez, shout out. Tinatawag pa na sekretary si Harry Roque ng mga host. Napuna mo pala, Nilo, Yun nga, no? Masyadong respeto. Yan ang problema, Pag politiko ka talaga sa Pilipinas, maski na anong sama mo, honorable ka pa rin. Putangin ng Pilipinas to. Anak ng pugante yan, hindi na yan kagalang-galang. Sa palagay ko, masira ulo pa si Roque kaysa kay Digong nyo. Hindi pwedeng masira ang ulo ng demonyo. Totoo. Friends, Shervin sa Peda, shout out. July 7, Alcantara. Christian Sen, shout out sa inyo mga friends. Pagod ako, nantok na ako. Annalisa Apolinar, shout out Naku, ano pa ba naman, Sir Rox, ang aasahan po natin sa taong matagal na pong wala po sa tamang katinuan, ano po. Wala naman pong matapang na panlaban dyan kung di ang bunganga niya po. Sobrang tabil. Baka po, Sir Rox, kahit ako may rayuman hindi ko yan uurungan. Nako, mano ang tumigil-tigil ka dyan. Nayawa ka, naturingang nag-abogado ka. Nag-aral ka sa batas, pero nung natapalan ka na sa pagmumukha mo ng katotakot, nakurakot, tignan mo nga kung anong itsura mo ngayon. Nabwisit ka. Ayan, mukhang tanga. Sa itsura mo ngayon, sino sa palagay mo ang taong may matinong pag-iisip ang magtitiwala pa sa'yo? Wala na to. Naku mano ang ikaw nahudas ka? Demonyong impakong satanasyum ka. Tantanan mo kami, okay? Bakit di ka umuwi dito sa Pilipinas at dito mo ibuga lahat? Ang katabilan ng bunganga mo. Matapang kang magdadakdak kasi andyan ka, hudas. Aminin mo na sa sarili mo, isa ka na lang ngayong inutil, bangaw. Walang silbi kundi dumapo kung saan etchas, Dahil sukang-suka na lahat sa'yo. Ang mga kapwa mo Pilipino, visit ka talaga. You're nothing but such a disgrace to all Filipinos.
Nakakahiya ka kasi isa kang inutil na may pinag-aralan pero pulpul ang utak dahil sa pagiging dakilang sipsip sa lubot ng mga Panginoon mong puro halang ang kaluluwa. Mga leche, mga bisit, kinam. Ang sabi ng Panginoon mo, ipagdasal daw siya dahil gusto daw niya makasama ang kanyang pamilya sa Pasko. Wow! Kailan pa nakakakilala ng Diyos ang taong nagmura sa Diyos at sa Pope? Well, yan ang napapala ng taong halang ang bituka at kaluluwa. Ha? Pagbayaran mo ngayon ang naging malupit na karma sa pagiging malademonyo mong pagkatao na hindi marunong magrespeto sa dakilang Panginoon na lumikha sa iyo na hudas ka. Kaya dapat lang talaga na magdusa ka. Buti nga sa iyo, lumugar ka sa tama at sa Diyos ka makaawa at humingi ng tawad. Sabihin mo yung mga aliporis mo sa halip na ngaw nang walang katuturan, ipagdasal nyo na lang ang kaluluwa ng bawat isa dahil malamang sa impyerno kayo lahat magkikita-kita, mga leche, mga bisit ka. Kung ano, Tia Deli, doon nga si Sara nga maging presidente ng impyerno, paano? Sila nga namang 3J Show po. Hello, Sir Rox. Ito si Roque, hindi dapat ini-interview yan. Yun nga mas marunong pa siya sa ICC. Mag-apply ka muna sa ICC para maging judge. At maging judge saka lang siya may karapatang magsabing mali ang desisyon ng ICC. Yun nga Sobrang talino itong hype na to. Nag-reply si David Allen Mendoza. Pastor Diolagon, my friend, shout out ha. Ang dapat po kay Roque ay magtayo siya ng sarili niyang hukuman o organization at mag-imbita ng iba't ibang bansa na gustong sumali sa itatayo niyang organisasyon at baka sakali may makinig sa argumento niya. Mga didishit lang ang kaya ninyong lokohin. Totoo yan, David. 3J Show po ito. Yan po ang dahilan kaya hindi siya kinuha ni Sara at Koopman na maging parte ng legal counsel ni Kong dahil hindi lang palpak si Harry Roque kundi nasobrahan sa talino, naging stupid tuloy. Alam mo, Sir Rox, kapag hambog ang abogado, kinakainisan niyan ng mga judges, lalo nang napapahamak si Kong D. Dapat pagbawalan talaga ni Sara itong si Harry na magsalita anything about Gong's this case. Lahat sila napapahamak ni Harry. Hindi, 3J shoot ka. Ang nagpahamak talaga sa diyan kay Gongs D. Yan din si Sara tayo Oo, yung hype na yan. Daldal na kinidnap. Puro sila kakapatid, puro kinidnap, mga ulul. Ngayon. Bobo meron ba kinikidnap na puta? Nadadalaw mo, gago. Pinapagamot pa yung kinidnap. 3J show pala ito. Alam mo, Sir Rox, may chance talagang mabaliktad ang desisyon ni Martires kay Villanueva kasi nga may bahid ng suspicion. Kaduda-duda kung i-announce sana nila noong 2019, di lusot na si Villanueva. Kaso kapag may bahid ng kadiliman, talaga ang mga kilos itong mga kampo ng kadiliman, tiyak malalantad dyan sa liwanag. Ayan na nga. Sana nga liwanag paano kung bulag naman yung titingin sa liwanag ng mga hinayupang ng mga demonyo. Marilo Pabianak, shout out. Blessed Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Misleading na naman si Aling Roque. National media pa. Marami na naman maluloko yan. Lugar na diretso na sa pagulong ng kaso. Hustisya hanap ng mga biktima. Puro naman pagliko ng PACS ang pilit sinasabi. Please stop na, Roque. Focus ka sa sarili mong kaso. God bless us always. God bless. Marilo Pabian. Mary Lebron, shout out. Then Sante Carox and family, may you all be in good terms with your in-laws. Mukhang matagal tabla ng dasal yung hype na yun. Mga tinding demonyo ang pumasok doon, Mary. Oo. Nabidalin Mendoza ulit. Good evening po, Carox. Talaga lang, Harry Roque, awang-awa ka na kay Tatay Digong nyo. Ang laki kasi ng nakuha mong pakinabang sa kanya. Totoo, kahit anong masakit na salita
ang natatanggap mo todo tanggol ka pa din sa Tatay Digong nyo. At huwag nyo na isama ang ating Diyos sa mga pagkilos ninyo. Lalo lang kayong nalulublob sa impyerno niyan. Totoo. Amado Galang, shout out. Malaki na tama ni Harry Roque, padasal-dasal pa. Kaya nga pinadala ng Diyos si Tutae sa ICC dahil walang hustisya sa Pilipinas ang mga biktima ng EJK ni Tutae. Totoo, di ba? Jan Dimango, shout out my friend. Christian Cheng, Eman Escalona, shout out. Hanggang bukas bumuli. Mission accomplished na tayo. Ay, last 10 na. Puyat na naman si Mr. sa totoo lang. Oy, sana nagustuhan niyo yung mga topic natin. Ang dami, no? Paulit-ulit, no? Sa bagay dito sa Mr. sa totoo lang to, siguro wala akong subscriber dito na tinatabla ng depresyon dahil nga pag meron kayong depresyon, magdasal kayo, humingi kayo sa mas may grabing kasimpleng gamutin yan eh. Dasal lang ang katapat niyan. Oo, yung depression na sinasabi, bipolar eh. Nakahiga ka na halos sa pera, natama ka pa ng sakit ng mga ganyan. Magandang gabi po mga boss. God bless. Good night.